Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is October 15, 2025. At tayo ngayon napupunta dyan sa Espanya Gallery entrance sa may Boulevard Barangay 521 Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Regina Building sa may Burke Street, Barangay 291, Binondo, Manila po yan. Okay. So magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At habang tayo ay papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talatayan. Ginagawa ko ano yung dapat. Yan, marami ang nag-aabang talaga, sir, dito sa mga ginagawa nga po ng ICI para nga talagang sigurado tayong yung inyong hinahanap, ikulong, ibalik, ipakita, mangyari po talaga. Maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Howard Calleja. We'll talk to you again soon, sir. Thank you. Thank you, Rika and Peter. Thank you. Have a nice day, sir. Thank you. Ating spokesperson ng Trillion Peso Movement at isang profesor ng law at isang litigation lawyer, Attorney Howard Calleja, joining us this morning. Naku, 10 o'clock na po, eksakto yung punto, kabayan. Habol ako. Go. Happy 80th anniversary po sa MGI, ang Maxis Group Incorporated. Si Sir Robert Trota, Miss Sharon Puentebella, Ma'am Carlene Salud, Sir Jim Puentebella, na-meet ko sila lahat. Oo, si, of course, my friend Ronald Plaza and Mark Gamboa and si Art and Mike and Patrick Guanzon. Maxes Total NLEX. Ayan, yung kaibigan ko rin si DJ Sexy Mega ng Yes FM 101.1, nanonood din sa atin yun kahit na naka-board siya. Kasi gusto niya malaman yung mga latest na balita, di ba? Inaanak ko pala yun sa si Art lang sabi ko. Sir Art. Ayan, inaanak ka daw pala dyan, Sir Archie. Oo, hello sa inyo. Good morning! Kabayan, Danny Barape. Susunod na, nakasama niyo po rin Calazo. Peter Muski. God bless everyone. O, ingat po sa thunderstorms and we'll see you tomorrow. Good night. Balita Batan! Balita Batan! Balitaan at talakayan! Radyo Patrol, Nagbenta ng pabalita ng lingkod, saan man natutulog. Radyo Patrol, nagbenta sa mga totoo, naglilingkod sa'yo. Kay Kuyang Darwin Cosca ng PTT Philippines sa Subic. Pagbati may Kuyang Harold de la Cruz at kay Captain Ed Durante. Aba, magkasunod sila ha. Ayan, Captain Ed Durante Sr. at kay Edgar Neil Durante the Jr. Ba, happy birthday. At eto, 47th wedding anniversary. Happy wedding anniversary, Ateng. Si Ateng Beth. Hi, Ateng Beth. Good morning. At Kuya Rolly Estepa. Ayan, happy 47th wedding anniversary. Ating Beth, sabi ni Kuya Rolly, dahil mahal na mahal ka daw ni Kuya Rolly, dahil mahal kita, sasogo ka. Huwag naman sasogo, Kuya Rolly. Ayan, sa Okada naman, o kaya Soler. Ayan. Kaya naman sa Conrad. Ayan, Conrad. Ayan. Wala kasi yung Sofitel eh. Okay, Shangri-La. Ayan. Congratulations sa ating Beth and Kuya Rolly Estepa. Ayan. Palagay ko... Pwede naman sa Star City. Ayan. Sagot na ni Mayor.
Balay ko, re-regalo ko yung Rolly Estepa ay ateng, abangan mo yan ateng ha. Alam mo si ko yung Rolly Estepa, ito ha, man of many surprises. Yeah, Ayan. taray naman. Abangan mo ateng, baka mamaya ay diamond ring. What? Ayan ka na naman na kaya, baka may umasa na naman. Ayun kayo Kuya Rolly Estepa yan. 898-007. Alright, okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Muna dito sa mga ransyala ng Radyo Patrol, nakapila na ho sila pagsasapubliko sa SALN ng mga senador. At usapan sa pulong, yan ang palitang kumpirmado, sigurado, siyempre dito sa TCMM Radyo Patrol sa Strength. Ang ating kasama na sa Senado, Robert Mano. Robert, go! Dahil tatalakayin sa focus o pulong ng mga senador o politician ang ombudsman kaugnay sa pagsasapubliko ng Chamber of Assets Liability sa Network o SANN. Sabi ni Senate President Vicente Soto III ay nung nauna siya naging Senate President, pinapayagan niya ang access sa SANN ng mga senador basta aprobado ng bawat senador. Ang kaibahan na ngayon ay pwedeng isama ang mga address at iba pang vital information sa focus. Hindi muna ni Soto ang approval ng mga kapwa senador bago sila batal sa SANN, pero kung sarili sa SANN ang pag-uusapan ay handa si Soto anumang oras na pinabag ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, CMM. Maraming salamat sa ating kasamang si Robert Mano. Ito, lifestyle check. Ito, isa pang magandang balita sa mga opisyal ng pamahalaan na papatuloy ang nasa jurisdiksyon ng BIR. Ayon sa Malacanang, yan ang report ng ating naman ng ating kasamang si Christian Yozores. Christian. Sa ubayan ng Malacanang sa Office of Revenue ang pagkakagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno sa harap ng mainit na isyu ng anomalya sa mga infrastructure project. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy na pumupulong ang lifestyle check ng BIR matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-isip sa estado ng pamumuhay ng mga opisyal matapos magtiwala sa mga irregularidad sa flood control project. Nauna ng binanggit ng Malacanang na prioridad sa lifestyle check ang mga opisyal at kawani ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Castro, walang deadline at nakadepende sa pagbabansa ng BIR kung kailan ilalabas ang resulta ng lifestyle check at kung sino ang mga irerekomendang reklamo o patawan ng parusa sa anumang paglabag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, CMM. Maraming salamat, Christian Yozores. Ito pa, pahabol na report, Farm. Parliamentary election sa 2026, sinisiguro ng COMELEC. Yan naman ay bibigay sa atin ni Steve Brad. Steve! Dahil pagkaman mula pang isang suspensya ng halalan, siguro ng COMELEC na matutuloy ang kauna-unahang parliamentary elections sa farm bago magka-March 31, 2026. Sa tayo ng format na gawa ng COMELEC, katuwang Institute for Autonomy and Governance at Independent Election Monitoring Center, sabi ni COMELEC Chairman Jose Garcia, na nakadepende ang kanilang mga funds sa magiging aksyon ng Bangsamoro Parliament lalo na kailangan pa ng kawalang batas bago tuloy ang maitaw sa halalan. Siya sa COMELEC na patuloy ang konsultasyon at pag-uusap kasama ang Bangsamoro Transition Authority at mga election watchdog para magandaan ang mga kailangang batas at mabigyan ang mapayapa na proseso ng halalan. Plano rin ng COMELEC na isagawa ang mga susunod na konsultasyon sa Mindanao at Marawi para pailapit ang proseso sa mga residente at may tulong pa ang transparency at partisipasyon ng publiko. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Brad, CMN. Maraming salamat, Steve Ras, at sa lahat ng ating mga radyo patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN. Radyo Patrol sa Istresta. Nagbabalik ko tayo dito sa programang Kabayan. Ako meron pala tayong inaantabayanan na may bagyo doon, yung Ramil. Pero aalamin pa rin natin ang tinataahak nito. At kanina ho, dito sa Quezon City ay may mga pag-ulan na nangyayari na naman at hindi natin alam kung ano ang kaugnayan nito. Kung ito ay bahagi na ba ng itong Ramil. Pero
at sinecheck pa ho natin ang sitwasyon dahil ang tutok natin lahat ngayon yung mga nangyayaring aftershock dito sa mga lindol di ba? Kahapon lang dito sa oras nating kahapon tatlong aftershock ang nangyari dyan sa Davao Oriental sa Manay at malalakas ho yun may 5.2 5.8 meron yun yung mga ganong kalalakas na aftershock kung nasa ako ang bahay mo di ba dati nang nagkaroon na nung malakas din na 7.4 tama yun yung malakas na lindol dyan sa Manay sa Davao Oriental di ba may mga tsunami warning kasi nasa coastal area yan tapos kung ang bahay mo ay may bitak matatakot ka talaga kaya karamihan ay hindi mo na bumabalik tapos kung ganito rin kalalakas yung mga let's say aftershock talaga matatakot pati dyan sa Bugo meron pa rin yung aftershock until now kaya nakausap din natin kahapon si Director Bacolbol ng PMOS pinasabi niya hindi talaga advisable na bumalik muna kayo sa bahay kung hindi structurally di ba naayos kailangan yung may structural integrity yung inyong bahay pero kung may defect na yan nakakatakot so yan ang mga importanteng mga aalalahanin ho natin dito ho sa pagsubaybay natin dito ho sa mga lindol pero itong bagyo ito sa past few days naman talaga may hindi mga naman yung sumugod sabi nga tapos na ho yung di ba yung habagat dapat nararamdaman na ho natin yung amihan medyo malamig na rin nararamdaman na yung simoy ng hangin na malamig dahil malapit na rin siguro ang Pasko yun sana ang maramdaman pero wala na itong mga pag-ulan na somehow di ba ay nagkakaroon ng epekto lalo na sa kalusugan di ba kaya nga ho di ba nagbalik na ho pala sa school ang mga ating mga kabataan kasi natapos din dalawang araw di ba meron kasing kunting pagtaas sa kaso ng mga flu-like yung mga influenza-like illnesses lalo na sa ating mga kabataan so yun ang ating sinusundan ngayon dahil parang ang mga eskwela para makaingat na hindi kumalat itong mga sakit na to yung mga trangkaso yun kaya uso na naman itong mga vaccine mga flu vaccine kaya in a little while we're trying to get ito makakasama na ba natin siya okay na ready na ho siya lagi ho rin nagbibigay ito ng kanyang mga latest information about dito sa infectious disease na to. Makakasama natin via Zoom. Nako professor ng infectious and tropical disease in pediatrics UPPTH College of Medicine. Advisor din ho siya ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Walang iba kundi si Dr. Ana Lisa Ong Lee. Dr. Ana, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Good morning, Danny. Good morning sa lahat. Okay. Nako, ma'am, nagkita na naman tayo. The last time na nag-usap tayo lagi, panahon ng COVID. Pero ngayon, meron na namang konting pangamba ng ating mga kababayan. Ano ho ba ang, so far, ang mga nakita kong datos na ibinigay sa akin dito, mula yata nung, tama ba to? Since September 27, meron daw kaso ng 15,800 cases, 868 cases. 15,868 cases ng severe acute respiratory infection. So, mas mababa naman compared to last year. Pero bakit po tayo mas extra careful ngayon, Dr. Ana? Dani, alam mo, di ba, pagka talagang panahon ng tag-ulan, I'm sure napapansin din ng ating mga kababayan na mas marami talaga nagkakaroon ng ubod-sipon. And nasasama na dito yung paglala ng ubod-sipon, which is called pneumonia. Yan po yung nasasakop nung sinasabing SARI or Severe Acute Respiratory Infection Report. So, ang mga ganitong klaseng infection, iba-iba ang mikrobyo pinagmumulan, maaring flu, maaring bacteria, pwede pa nga COVID, or ang viruses. Kaso dahil hindi naman natin laman na kung alin doon sa mga mikrobyo na pinagmumulan ng infection, sasama-sama natin sila under the third SARS or severe acute respiratory infection. So, tama ito, na kumpara naman sa mga previous
period, mas bumaba na to, so that's very reassuring. Nga lang nga, syempre, gusto rin natin paghinalin ang ating mga kababayan para makaiwas kung maaari. Which means, yung ating mga nakasanayan na interventions tulad nung pagsusuot ng mask kung tayo may sakit, madalas na paghugas ng kamay, making sure na kung pwede tayong umiwas sa mga matataong lugar, yun pa rin ang ating gagawin. Oh, pero Dr. Ana, ano bang, let's say, age bracket yung vulnerable? Ito ba mga kabataan, lalo na, kaya siguro nagdeklara na 2 araw na walang pasok para at least masanitize yung ating mga classrooms at yun na nga, para magbigyan sila ng time kasi marami nga ang may sakit sa mga bata. So, ang ating vulnerable population, dun pa rin karaniwan yung ating mga youngest children, no, under 5. Ang ating school goers, kaya sila siguro masasabing vulnerable kasi sila yung mga nagkukumpul-kumpul sa classroom. So, if you can imagine, syempre, pagka tayo mag-asama sa isang lugar na maraming tao or maaaring hindi ganun kaganda ang ventilation, napakadali kumalat ng sakit. Sama pa natin yung habits ng ating mga bata na minsan di naman very conscious about etiquette, no, yung ating paghugas ng kamay or paggamit ng tissue pag bumabangin, talagang napakadaling kumalat. So, I think, no, yung ating intervention na ginawa po ng ibang mga schools, no, and ang DepEd was really more to provide an opportunity for the kids to have a little bit of rest para hindi na sila magpumili pumasok sa klase kasi siguro tayo rin bilang magulang, no, ayaw natin mag-a-absent ang ating mga anak. But in fact, pagka may sakit, dapat talaga nasa bahay na lang para magpahinga at hindi na kumalat ang sakit. Pero would you recommend Dr. Ana na somehow for the safety side lang na ibig sabihin they should always wear face mask kahit during class hours para lang to stay safe kung hindi pa masyado lalo na napansin na mga school authorities hindi properly ventilated yung paaralan. Ang isang ina-advise natin talaga sa tutulan natin ng habit na pagka tayo mismo ang may sipon or ubo, tayo nang magpisa na magsuot ng ating mask para naman hindi na tayo makapentisyon sa iba. So napapansin natin yan sa ibang mga Asian countries, no, tulad ng Korea or Japan or even Taiwan, na lalo na sa public transport, pagka may ubod sipon, nagpupunta po sila na magsuot na ng mask. So sana magagat natin or matandaan natin itong habit na to kasi ginawa na naman natin dati. Now, for those people naman na walang sakit pero gustong makaiwas sa sakit, pwede naman, no, hindi naman maling mag-mask, pero mas mahalaga, yung may sakit ay dapat magpupunta. At saka maganda rin yung reminder nyo, yung tuloy pa rin yung mga hygiene, di ba, ng mga practices natin, yung proper hygiene practices na lagi maghugas ng kamay, maglagay ng alcohol, that's a good thing. Pero ito, actually, Dr. Ana, na marami rin ho yung mga senior citizens nakakaramdam din ho ng ganito, yung mga pag-ubo at saka sipon. Actually, ako din ho, matagal yung ubo na naranasan ko. Ibig sabihin, lahat, prone to this kind of illnesses. Lalo nga, sabi nyo, itong takbo ng panahon natin na maya umuulan. Ano ho ba ang recommendation nyo? Kasi yung mga iba, para nagpapabakuna, para yung flu vaccine, dapat nararapat talaga ngayon. That's right, no? So magandang point na you-raise that. Although, syempre, ang isa sa ating mga population na talagang tinututukan natin ay yung naputol si Doktora. Doktora Ana, medyo naputol ho kayo. Mobile yata si Doktora Ana. Okay, subukan natin ito. Napuputol ho kayo siguro ho, kasi naka-mobile ho yata kayo. Napuputol yung signal. Pakiulit lang ho yung bandang uli, yung sabi nyo, yung maganda rin na pati yung mga senior citizens, mag-ingat. Yes. So I was saying na ang mga senior citizens, vulnerable population din yan. So yung pag-iingat na ina-advise natin sa mga kabataan, siya din ang relevant para sa adults, the older individuals.
And then wag po sana natin kakalimutan kung may opportunity to be vaccinated against flu, malaking tulong po yan. Hindi ba tayo makaiwas ng 100% nakakabawas nito sa lalalong sakit? Okay, oo. So that you would recommend. So, siguro, so, di ba, alam ko, ang mga health centers, they are actively participating sa mga LGUs, no? Somehow, di ba, magbigay din ng mga advisory regularly para sa ating mga senior citizens sa kanila mga sinasakupan. That's right. So meron tayong mga vaccination programs for us mapakinabangan ng ating mga seniors in the community. In fact, alam ko ang ibang mga LG dahil na they realize na hindi na nakakarating sa pinupuntahan pa rin sila sa mga bahay-bahay. So, kaya pumila noong programa. Okay. Medyo napuputol-putol lang yung signal ninyo. Doktora, nawawala kayo yung huli na message ninyo. So, sabi nyo, no, yung mga LGUs should be properly coordinated ma-advise ang kanila mga nandoon sa sinasakupan na yung flu vaccine, alam ko, they have to, di ba may monitoring naman sila kung, ano ba yun, dapat ba flu vaccine is a yearly thing that should be undertaken by a senior citizen? Kailangan ba? Na dapat ba taon-taon meron kang flu vaccine or ano ba ang parang ano yan, prescriptive period sa isang turok? Ang flu vaccine po is taon-taon, no? So kung tayo nakatanggap ng 2024, dapat itong taon na to meron din tayo and every year thereafter para mapanatili yung visa. Okay, so ibig sabihin, pag senior ka, it's a must that you should have the flu vaccine yearly para to sustain yung iyong immune system. Tama ba, Doc? Ana? That's right. No? So, ang flu vaccine, yun lang ang sa ngayon quite accessible para makalaban sa mga viruses na karaniwan influenza-like ang simptomas. Pero meron na din tayong ibang mga bakuna na nagiging available na sa ibang bansa at meron na rin dito sa atin. So, kung meron po tayong capacity, no, to access, maaring isa pang advantage yung bakuna laban sa RSV. Although currently kasi wala pa yan sa ating public program. Doon mo ba sa mga admission cases o sa mga hospital natin, kung meron kayong feedback, meron ba talagang pagtaas sa mga influenza-like, mga mas lalo niyang pinagkitna na nakukonfine ang talagang mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan? Meron ba talagang pagtaas sa ngayon? So I'll have to reference the DOH report that are being shared publicly kasi wala akong information, no, na naipasa sa akin personally. According to our DOH spokesperson, mas matama na naman yung mga kaso from I think medyo nagkaroon lang tayo ng heightened na awareness, kaya siguro nag-ingat na lang din yung ibang sector. Pero yung issue rin ng mga dengue, di ba, marami rin yan, pagka medyo maulan, meron din bang, is this something na parang minomonitor din ho ng mga hospital natin? Well, hindi naman nawawala, no, sa ating radar yung pag-iingat laban sa dengue, and thank you for bringing that up. Kasi minsan pinapaliwala na lang natin yung mga lagnat, kala natin kung ano lang siya, no, very minor. Pero siguro kung nagtatagal na ng mga 3-4 na araw at hindi pa umihili ang lagay ng pasyente, maganda na magpatingin para matignan kung ano man yung pinagmumulan ng fever, which can include dengue. Okay, Dr. Ana, sabihin nyo na rin itong pagkakataon na kanina ni-remind nyo na dapat at least kahit kung sakit regularly mag-use na rin ng face mask, no, para to prevent na yung pagkalat itong mga flu na sickness, no? Pero ano ho ba ang pwede nyo pang idagdag para paalala sa mga magulang paano mas makakaiwas ang kanilang mga anak sa influenza-like illnesses? Salamat, Danny. So magandang pagkakataon na ito para maipaalala sa lahat na yung ating mga good habits na natutunan ng pandemya, huwag na natin kalimutan. So total katulad na lang din naman ito ng pinagdaanan natin COVID na respiratory and airborne ang transmission, so droplet and airborne, alam na natin kung paano ito sasalugain. So yung ating mga mask, pagka tayo may sakit,
mag-iingat sa paglapit, no, or pagtabi sa mga may ubod-sipon, yung ating reminders about hand washing, and of course, watching out for a better ventilated space are all still applicable. So sana balik po natin yan sa ating mga natutunan po natin. And siguro para sa mga magulang, I know it's very difficult na mag-access ang ating mga anak sa gadget. Pero kung may sakit, siguro pwede naman po natin pagpaalam sa mga teachers na sa bahay na lang muna yung bata at bigyan na lang yung kanilang assignment, no? Para hindi natin tayo magdagdag sa kakalat ng sakit. And also makapagpahinga rin yung bata dahil yun naman talaga ang necessary para gumaling ka agad. Okay. Sige po, maraming salamat din sa advice ninyo, Dr. Ana, ha? At siyempre, kailangan na pag-ingatan no, ng mga yun na, yung kanilang mga anak ang dito sa pagkalat o nitong mga flu illnesses. Maraming salamat, Dr. Ana. Thank you for the opportunity, Daddy. Maraming salamat. Thank you. Yan ho, si Dr. Ana Lisa Onglim, Professor ng Infectious and Tropical Disease in Pediatrics, UPPGH College of Medicine, at saka advisor din ho siya ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. May konti lang tayong announcement, importante ko, 2 beses ko na nagbuga ng Apo. Apo, ang Bulkang Kanlaon ngayong umaga, ayon sa PMOX. At unang naitala ang ash emission kaninang 6:45 a.m. Yan, kung meron kayong may video tayo pinapakita. Kaninang 6:54 a.m. na tumagal ng 46 minutes pa, mahaba yan ha. At nasundan bandang 7:50 na tumagal ng 23 minutes naman. Sa mga nanonood sa DZMM Teleradyo, ang video na inyong napapanood ay nai-record ng Canlaon Volcano Observatory, Canlaon City. Yan ang linaw ha. Tapos nakataas pa rin ang alert level 2 sa Canlaon Volcano. At iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa Negros Occidental at Negros Oriental. Pagdating sa Bulacan, halito sa Bulacan. Okay, nagbabalik ho ang programang Kabayan. Shout out lang sa 13,000 viewers sa YouTube live ng DZMM Teleradyo. Maraming salamat ho at patuloy kayong nakasubaybay dito sa Ingat po, God bless po. Shout out dito sa mga regular nating mga avid followers, Josh Kyle Edith Actor, Ronel Santiago, Vladimir De Leon, Lady M, Lina Hon, ako, lagi ito nanonood sa atin, Estrella Garcia, Daniel Morillo. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga mission. Paalam po muna pansamantala, sa This is John pa rin, The Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.